Noong unang panahon, ika-18 siglo sa lalawigan ng Pampanga, may isang pari na ginagalang ng marami. Siya ay tahimik, relihiyoso at kilala sa kanyang husay sa pagsusulat at pagguhit. Ang kanyang pangalan ay Juan Severino Malyari. Sa mata ng mga tao, isa siyang banal na lingkod ng Diyos. Pero sa likod ng kanyang katahimikan, may lihim na unti-unting bubuo ng isa sa pinaka-nakakatakot na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang lihim na maglalagay sa kanyang pangalan sa kasaysayan, hindi bilang bayani, kundi bilang unang serial killer ng bansa. Ipinanganak si Malyari noong September 22, 1785 sa San Nicolas, Pampanga. Lumaki siya sa isang pamilyang relihiyoso sa panahon ng pananakop ng Espanya. Bata pa lamang, ipinakita na niya ang katalinuhan at dedikasyon sa simbahan. Dahil dito, ipinadala siya upang makapag-aral sa isa sa pinakamatandang universidad sa Asia, ang University of Santo Tomas. Doon niya natutunan ang teolohiya, Latin at mga tungkulin ng isang pari. Noong 1809, natapos niya ang kanyang pag-aaral at naging ganap na pari ng simbahang Katoliko. Sa panahong yon, walang sino man ang makapaghihinala na ang batang seminarista ay magiging bahagi ng isang madilim na alamat. Noong 1816, tinalaga si Malyari bilang paring parokya sa bayan ng Magalang, Pampanga. Sa simula, naging maayos ang kanyang paglilingkod. Minahal siya ng mga tao, pinagkatiwalaan siya ng simbahan. Pero habang lumilipas ang panahon, may isang pangyayari na nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Ito yung pagkakasakit ng nanay niya. Habang lumalala ang kondisyon ng kanyang ina, nagsimulang magbago ang pag-iisip ni Malyari. Sa halip na magtiwala sa medisina o dasal, naniwala siya sa isang kakaibang ideya na ang kanyang ina ay biktima ng kulang o sumpa. At ayon nga sa paniniwala niya na yon, naisipan niya na isang paraan lang ang pwedeng pumutol ng sumpa. Kailangan niyang pumatay. Hindi ito basta galit o paghihiganti. Sa isip niya, ito ay isang sakripisyo, isang ritual, isang desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang ina. At sa katahimikan nga ng gabi, nagsimula ang unang krimen. Isang biktima na sundan pa ng isa at ng isa pa. Sa loob ng 10 taon, unti-unting nawala ang mga tao sa bayan. Yung iba, natagpuan na patay, yung iba naman, hindi na nila makita. Tuluyang naglaho. Walang makapagsabi kung sinong may sala dahil ang huling taong makikitang kasama ng mga biktima ay isang taong pinagkakatiwalaan ng lahat, ang pari mismo. Habang dumadami ang nawawala, nagsimulang kumalat ang takot sa Magalang. May mga bulong-bulungan, may halimaw daw sa gubat, may masamang espiritu raw sa bayan, at may sumpa daw sa lugar. Pero walang nagduda sa pari. Hindi nila maisip na ang taong nagbibigay ng basbas sa simbahan ay siya ring nagdadala ng kamatayan sa dilim. Sa panahong yon, tinatayang umabot sa 57 na tao ang naging biktima. Noong 1826, nagkasakit si Malyari. Isang pari ang pinadala para alagaan siya. Habang nililinis ang kanyang bahay, may natuklasan ng pari, mga gamit na pag-aari ng mga nawawalang tao, mga bagay na may dugo. Doon nagsimula ang investigasyon. At sa wakas, dahan-dahan nabunyag ang katotohanan. Ang pari ng bayan, ang tagapaglingkod ng Diyos, ang siyang responsable sa mga serye ng pagpatay. Matapos mahuli, ikinulong si Malyari ng pamahalang Espanyol. May ilang doktor ang nagsabi na siya ay maaaring may sakit sa pag-iisip. Ngunit sa panahon na yon, kukunti pa ang kaalaman tungkol sa mental health. Sa halip na gamutin, siya ay hinatulan. Matapos ang 14 na taon sa kulungan, dumating ang araw ng kanyang parusa. Noong 1840, sinagawa ang pagbitay kay Juan Severino Malyari. Doon nagtapos ang buhay ng isang pari na minsang minahal at pinagkatiwalaan ng bayan. Ngunit naging simbolo ng takot at misteryo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kwento ni Malyari ay hindi lang tungkol sa krimen. Ito ay kwento ng paniniwala, takot, relihiyon at kalusugan ng isip. Hanggang ngayon, tinuturing siyang unang serial killer sa Pilipinas. Isang paalala na minsan ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa halimaw, kundi sa taong pinaniniwalaan nating mabuti.